lang siguro ang naging desisyon ko na palayain ang asawa ko at hayaan sa tunay nitong minamahal at nagmamahal sa kanya. Makaka-move on rin ako. Gusto kong barilin ang sarili ko sa mga oras na iyon pero hindi ko sasayangin ang buhay ko para lang sa isang babae at sa isang kaibigan na walang kwenta. Kung dati siya ang talunan, pakiramdam ko ngayon, ako naman ang talunan. Halos ubusin ko ang lahat ng alak na nakadisplay sa lalagyanan. Gusto kong makalimot saglit. Gusto kong mawala ang sakit na nararamdaman ko kaya naman nang maubos ko ang isang bote ay kumuha pa ako ng isa pa para inumin iyon. Krista's POV. Pagkatapos ng pangyayari ay dinala ako ni Darwin sa isang lugar na walang gaanong tao at malapit iyon sa ilog. Nanatili lang kami sa loob ng kotse niya. Walang patid ang luha sa aking mga mata habang tinitingnan ang divorce paper na ibinigay niya sa akin. Hinayaan lang ako ni Darwin. Kinuha ko ang diary na kulay blue at inilagay ko ang divorce paper na iyon sa diary. Ano yan? Tanong ni Darwin. Dito ko lahat isinulat ang mga dapat ko sabihin kay Jeffrey. Ipangako mo sa akin, Darwin. Ano man ang mangyari sa akin, mabuhay man ako o mamatay, ibibigay mo ito kay Jeffrey. At hindi ko lalagdan ng papel na to. Magako ka sa akin. Iyak kong pakiusap kay Darwin. Ipinapangako ko. Susundin ko ang gusto mo. Pero mangako ka rin sa akin, kailangan mong mabuhay. Wika pa nito. Hindi natin hawak ang buhay natin, Darwin. Kaya hindi ko may papangako yan. Ang masasabi ko lang sa'yo, maraming salamat. Dahil hindi mo ako iniwan sa laban ng buhay ko. Krista, patawarin mo ako kung naging dahilan ako ng pagkasara ninyo ni Jeffrey. Magpagaling ka at ipangangako ko na magiging masaya ka sa taong mahal mo. Darwin, salamat. Isa lang ang gusto ko para sa'yo. Ang mahalin mo ang ina ng anak mo. Huwag mong pakawalan sa Hana. Gusto ko na maging masaya ka kasama ang mag-ina mo. Sabay punas ko ng mga luha sa aking mga mata. Kaya mahalin mo si Hana. Gusto ko kapag gumaling na ako, gusto kong makitang masaya kayong dalawa. Pagkasabi ko noon ay niyakap ako ni Darwin. Huwag kang mag-alala, Krista. Nang sa ganoon, masasaksihan mo na maging masaya ako sa piling ng iba. Pero, ang ayoko ay ang mawala ka sa piling ni Jeffrey. Gagamutin kita at ibabalik kita sa kanya. Iyak niya rin habang nakayakap sa akin. Pareho kaming luhaan. Paano? Sa kahuli-huli ang pagkakataon gusto niya makipag-iwalay sa akin. Galit siya, Darwin. Ang sakit. Ang sakit-sakit dahil sa tingin niya sa akin ay isang basura. Wala na akong silbi sa paningin niya. Iyak ko pang sabi kay Darwin. Kumalas ito sa akin at pinunasan niya ang mga luha ko. Makinig ka sa akin, Krista. Ako ang bahala. Kilala ko sa Jeffrey. Kapag lumipas na ang galit at malaman niya na ang totoo, babalik ang tuwala niya sa'yo at pagtingin niya sa'yo. Ani Darwin. Hindi niya ako mahal. Simula pa lang noon, sinabi niya na sa akin na huwag akong mahuhulog sa kanya. Dahil magsisisi lang ako. Dahil hindi niya kaya masuklihan ang pagmamahal ko sa kanya. Iyak ko pang sumbong kay Darwin. Krista, mahal ka niya. Dahil ipinahanap ka niya. Kung noon pa sana kita itinuro sa kanya, siguro hindi tayo aabot sa ganito. Ani Darwin na nagsisisi. Ginawa mo lang ang tama, Darwin. At kagustuhan ko rin na huwag magpakita sa kanya kaya huwag mo sisihin ang sarili mo. Dahil itong ibinigay na kapalaran sa akin. Wika ko pa. Tayo ang gumagawa ng kapalaran natin, Krista. Kaya kung anumang kapalaran ang pinili mo ngayon, baguhin mo. O palitan mo pagkatapos natin gawin ang operasyon mo sa UK. Sabi pa ni Darwin sa akin. Ihatid mo na ako sa bahay. Gusto ko nang makita si Jennifer. Baka hinihintay na ako ng anak ko. Kailan ba tayo aalis papuntang UK? Tanong ko. Kung maaari sa makalawa. Saan pa nito? Sige.
Kay Mama Lu ko na lang iiwan si Jennifer. Sa kanya ko ipagkakatiwala ang anak ko. Wika ko ba? Makakaasa ka na maalagaan ni Mama ang anak mo. Wika pa nito. Saka inuwi niya na ako sa bahay niya sa Heaven na pinatirahan niya sa amin. Makalipas ang ilang oras ay nakarating kami sa bahay. Naabutan naman namin nanonood ng TV ang dalawa. Si Mama at Ate Des. Nagtataka pa mga ito na kasama ko si Darwin. Mabuti na lang at tulog si Jennifer. Umiyak ka ba, Krisa? Bakit ganyan ang mga mata mo? Pag-aalala pa ni Mama. Yumakap ako sa kanya at umiyak ng umiyak. Ano bang problema, Krisa? Tanong naman ni Ate Des. Mas lalo akong napakagulhol. May sakit si Krisa. Walang prenong sabi ni Darwin. Mas lalong lumakas ang hagulhol ko. Ano? Anong sakit? Hindi makapaniwalang tanong ni Mama habang sa Ate Des ay hinaplos nito ang buhok ko. She has a brain cancer, Ma. Mahinang sabi ni Darwin. What? Sabay pa ng dalawa. Mama, Ate, I'm dying. Sabay hagulhol ko ulit. Krisa, Diyos kong bata ka. Baka naman nagkakamali lang kayo, Darwin. Ulitin mo ang pagsusuri sa sakit ni Krisa. Baka nagkamali lang. Di ba magaling ka ng neurologist? Ani Mama Lu sa anak niya na hindi makapaniwala sa narinig. Ma, I do my best, pero brain cancer ang tumama kay Krisa. Yung halos 2 linggo siya na hindi nakauwi ay na-admit siya noon. Hindi lang namin ipinapaalam sa inyo. Ani Darwin. Kumalas ako sa pagkakayakap kay Mama at pinunasan ang mga mata ko. Saka pareho ko silang niyakap ni Ate Des. Pareho silang umiiyak. Mama, Ate Des, kung ano man ang mangyari sa akin, ipangako niyo. Ipangako niyo na hindi niyo pababayaan ang anak ko. Iyak kong bilin sa kanila. Krisa, kahit hindi mo sabihin iyon, aalagaan namin si Jennifer. Pero baka pwede pang magamot ang sakit mo. Ani Ate Des. Tama sa Daisy, Iha. Baka pwede pang magamot ang sakit mo. Sabi pa ni Mama Lu at bumaling ito kay Darwin. Iho, ano pang silbi ng pagiging doktor mo kung hindi mo kayang gamutin si Krisa? Ma, kaya nga sa susunod na araw pupunta kami ng UK para ipagamot si Krisa. Kaya kung pwede, doon na muna kayo sa kondo ko para may kasama mag-ina ko. Ani Darwin. Pero paano naman ang bahay dito? Kung gusto mo, dito mo na lang iwanan na mag-ina mo. Wika ni Mama Lu. Pwede rin. Pero hanggat maaari tayong 4 lang ang nakakaalam nito. Huwag niyo na sabihin kay Hana tungkol sa sakit ni Krisa. Bilin pa ni Darwin. Makakaasa kayo sa amin ni Ate Des niyo. Alam ba ni Jeffrey ito? Tanong pa ni Mama Lu. Ikinuwento naman namin sa dalawa ang buong pangyayari. Pagkatapos namin mag-usap-usap ay nagpahinga na ako. Tumabi ako kay Jennifer. Katabi rin ito ang manika na binili ko sa kanya. Pinindot ko iyon. I love you, Jenny. I'm your mommy, Krisa. Just lay down beside me. Hinaplos ko ang mukha ng anak ko. Mamimiss ka ni Mommy, anak. Patawarin mo ako kung aalis ako. Kung aalis ako nang hindi ka kasama. Pero pangako, babalik ako. Babalik ako na wala ng sakit. Pangako ko yan sa'yo. Sabay, halik ko sa pisngi nito. Jeffrey's POV. Lumipas ang 1 linggo, nalaman ko na lang na umalis ang asawa ko at si Darwin. Nalaman ko iyon noong sinabi ni Hana sa ina niya kay Manang dahil nagpaalam ito na doon muna ito sa Heaven dahil umalis ang ama ng anak niya kasama si Krisa. Pagkatapos nilang gawing panluloko sa akin ay basta-basta na lang silang umalis. Mabuti na rin siguro iyon na umalis sila dahil baka makita ko pa sila ulit at hindi ko na mapigilan ang sakit na nararamdaman at baka masaktan ko lang silang pareho.
Nasa hotel ako noon kung saan nakatira si Lola noong nabubuhay pa ito. Hindi ako lumalabas ng kwarto. Lahat ng mga tumatawag sa akin ay pinapatayan ko. Kahit ang meeting ko sa mga stockholder ay ipinapakancel ko. Gusto ko lang magkulong at uminom at manigarilyo. Sa tuwing umaga, pagising na pagising ko'y alak agad ang inaatupag ko. Akbang bubuksan ko na sana isang alak na may biglang bumato ng tsinelas sa ulo ko. Wala ka na ba ibang gagawin kundi ang uminom ng uminom dyan? Tinatawagan kita, hindi ka sumasagot. Bratatat na naman sa akin ni Sheena. Kasama nito si Liam. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ko't isinali ng alak sa baso. Nabalitaan namin na ilang meeting na ang pinakansel mo at nagkukulong ka't naglalasing dito. Ani Liam. Sino nagsabi sa inyo? Sa Greg ba? Tanong ko naman. Hindi na mahalaga kung sino iyon. Sagot naman ng supladita kong kapatid. Kung ako sa inyo, umuwi na kayo. Ang mga anak ninyo asikasuhin ninyo. Wika ko naman. Ano bang problema mo, ha? Bakit ka ba nagkakaganyan? Nag-away ba kayo ni Krisa? Hindi mo ba alam na kararating lang ni Liam pero sinamahan niya agad ako para lang makausap ka? Ani Sheena. Nasaan na si Krisa? Nakita mo na siya? Kamusta naman siya? Sunod-sunod na tanong ni Liam. Ang sakit ng pakiramdam ko tuwing naiisip na magkasama na sila ni Darwin ngayon. Sumama na ang pinsan mo sa ex niya. Sagot ko sabay inom ng alak. What? Sabay pa nilang bigkas mag-asawa. Si Darwin? Di ba may anak na si Darwin? Baka naman nagkakamali ka, bro. Ani Liam. Itigil mo nga yung pag-iinom mo. Paano kapag nagkasakit ka, ha? Sino mag-aalaga sa'yo? Sabay agaw ni Sheena ng alak sa kamay ko na magsasalin ulit sana ako. Naupo na lang ako sa sofa at sumanya sa ko kay Liam na maupo siya sa harapan ko. Ano ba itong ginagawa mo? Puro alak ang nasa sahig. Kung buhay pa si Lola, kanina ka pa pinalo ng bote sa ulo. Pagbubunganga na naman ng kapatid ko. Asawa ko, relax. Hindi tayo nandito para bungangaan ng kapatid mo. Nandito tayo para alamin ang problema niya. Saway naman ni Liam sa asawa niya. Umupo naman si Sheena sa tabi ni Liam. Ano ba talaga nangyari, bro? Tanong ni Liam. Para akong kakahanap sa pinsan mo. Yun pala. Alam na magaling kong kaibigan ko nasan si Krisa. At siya pa nagtago sa pinsan mo para hindi ko makita. Kaya kahit anong gawin kong pagpapahanap sa asawa ko, yun pala, kasama niya lang. Saka napabuntong hininga ako ng malalim. Kung ganoon, matagal na palang alam ni Darwin kung nasan si Krisa. Ani Liam. Yes, he knew everything. Ang masakla pa, hindi niya man lang sinabi sa akin na nanganak ang asawa ko na wala pa sa kabuhanan nito. At hindi nakasurvive ang bata. O baka naman sinadya ni Chris ang ipalaglag ang anak namin para walang sag-aabal sa kanilang dalawa ni Darwin. Nakakuyom ko pang wika. What? Ibig sabihin, may anak na sana kayo? Gulat pang tanong ni Sheena at napalitan naman ng panghihinayang ang mukha nito para sa amin ni Krisa. Oo. At noong nagkita na ulit kami, nalaman ko nakapapanganak pa lang daw niya. Pero namatay din daw ang bata at hindi ko alam kung nagsasabi siya ng totoo. O baka naman may anak na sila ni Darwin. Kaya iniwan ni Darwin na mag-ina niya para magsama lang sila ni Krisa. Tiimbagang ko pang sabi sa dalawa. Patayin na nga muna natin yung musika na yan. Sabay patay ni Sheena sa radyo na kasalukuyang tinutugtog ang kanta ni Sarah Geronimo na Sino Nga Ba Siya? Pasensya ka na bro pero hindi ko alam ang totoong nangyayari sa pinsan ko. Ani Liam. Kasalanan mo rin kasi pinakulong mo kasi siya. Kung hindi sana, baka masaya pa kayong nagsasama ngayon. Ani Sheena. Bahagya naman itong tinapik ni Liam para patigilin ito sa bunganga niya. Pero pinanlakihan naman niya ng mata si Liam. Nainggit ako sa kapatid ko kung paanong natagpuan nito ang lalaki minamahal niya mula noon hanggang ngayon. Napakaswerte nito sa pag-ibig lalo na at masaya ang pamilya nila kasama ang mga anak nila. Pero ako minsan na nga lang magmahal, masasaktan pa ng lubusan. Yung tipong akala mo siya na itinadhana para sa'yo, pero yun pala, pinadaan lang siya sa buhay mo para ma-realize mo kung paanong magmahal at masaktan. Yung inagaw ko lang siya sa best friend ko pero inagaw niya rin ito sa akin. Ang sakla pala ng feelings ng ganoon.
Kaya tama nga ang kasabihan, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag kang mag-alala, gawin mo na lang sa kanya. Pero huwag mong gawin ang mali, kundi gawin mo ang tama para sa mga taong mahal mo. Kaya tama lang na ipaubaya ko na si Chris sa best friend ko para maging masaya siya. Pero ang sakit-sakit sa dibdib. Halos hindi ko matanggap ito. Darwin's POV, United Kingdom. What is the result for general checkup, Dr. Alvarez? Tanong ko sa kapwa doktor ko nang dinala ko na si Krisa sa UK para ipagamot. 3 linggo na kami dito at nanirahan kami sa bahay ng kaklase ko dati sa Australia noong nag-aaral pa lamang ako. Mabuti at pinahiram sa amin ang unit dito sa UK. Dr. Biliaga, she is 5 weeks pregnant. Kaya delikado siyang maoperahan. Bukas kailangan muna natin tanggalin ang baby sa tiyan niya bago natin isagawa ang operasyon sa ulo niya. Ani Dr. Alvarez. Nagulat ako sa sinabi nito. Alam kong hindi papayag si Krisa na tanggalin ang bata sa tiyan niya. Pero kailangan na siyang maoperahan bukas dahil lalong lalala ang sitwasyon niya. Wika ko naman. Maybe, I suggest na ipagpatuloy natin ang operasyon niya bukas at hakayaan natin ang bata sa sinapupunan niya. Bakit hindi natin subukan ang option number 2? Wika naman ni Dr. Garcia. What do you think? Dr. Biliaga? Ani Dr. Alvarez. Nag-isip muna ako. Ang option number 2 kasi ay delikado din. Maaaring maging successful ang operasyon ni Krisa pero may conflict ito. Maaaring hindi na siya magising. Pero kapag tinanggal ang anak niya at iurong na naman ang 2 linggong operasyon niya, ay maaaring mamatay din siya. Okay, sa option number 2 tayo. But this is not the final answer. Dahil kailangan ko pa isang gunin sa pasyente ko ang kalagayan niya. Wika ko naman sa 2 doktor na kasama ko. Sa surgical ni Krisa, ibang doktor ang mag-oopera sa kanya. At 3 doktor ang gagawa noon. Mga British doctor at isang taga New York na doktor ang mag-oopera sa kanya. Ako at si Dr. Garcia mag-a-assist at mag-aabot ng mga kagamitan na gagamitin sa pag-opera kay Krisa. Pagkatapos namin mag-usap ay pinuntahan ko si Krisa sa room niya. Naabutan ko itong nagsusulat na naman sa diary niya. Hi Krisa, what are you doing? Tanong ko. Isinusulat ko lang ang mga mahalagang bagay dito sa diary ko. Sagot naman ito at humarap ako sa kanya. Pinatigil ko muna siya sa ginagawa niya, tinawakan ang 2 niyang kamay. Nangungusap ang mga mata nito. Krisa, I have something to tell you. Malumanay ko sabi sa kanya. What is it, Darwin? Buntis ka ng 5 weeks. Mahina akong sagot. Namilog naman ang mata nito at hindi makapaniwala. Pero mayapa ay ngumiti ito. Ibig sabihin, magkakaroon ng kapatid si Jennifer? Yes! Tuwang-tuwa naman ito at napatayo pa at tumalon-talon. Shit! Tumigil ka nga kakatalon dyan. Saway ko naman sa kanya. I'm happy, Darwin! Dahil magkakaroon na ng kapatid si Jennifer! Sabay yakap nito sa akin, pero agad namang kumawala. Pero delikado ang pagbubuntis mo. Kailangan tanggalin ang anak mo bago ka operahan. Wika ko. Naging malungkot naman ang mukha nito kaya agad naman akong nagsalita. Pero may pagpipilian ka naman. Pwede kang operahan habang nasa sinapupunan mo ang bata. Pero yun nga lang, ay napakadelikado. Maaaring makomatose ka. Maaaring magka-amnesia ka. At maaaring mawala ka. Pero kapag tinanggal naman ang bata sa sinapupunan mo, paghihintay pa tayo ng 2 linggo bago isagawa ang operasyon mo. At baka mas lalong lumala ang kalagayan mo. Wika ko. Wala naman tayong mapagpipilian, di ba? Kaya hanggat maaari, buhayin mong anak ko. Kung mamatay man ako, at least pinilit kong buhayin siya. Kaysa basta-basta ko nalang kitlin ang buhay niya. Naiiyak nitong sabi. Kaya nga, pinili kong option number 2 dahil alam kong hindi ka papayag na tanggalin ang anak mo. Sabi ko naman, Darwin, mangako ka sa akin na kapag nanganak ako, ibibigay mo ang bata kay Jeffrey. Kahit na mabuhay o mamatay man ako, ibigay mo sa kanya ang mga anak namin at si Jennifer. Ipakilala mo siya sa ama niya. At itong diary na ito na kulay blue, ibigay mo ito sa kanya. Kapag naibigay mo na sa kanya ang mga anak namin, bilin pa nito sa akin. Makakaasa ka, Krisa.
Sagot ko naman, itong kulay pink, itabi mo ito. Kung sakaling mabuhay man ako at mawala mga alaala ko, ipaalala mo sa akin ang masasayang araw ko. Ibigay mo to sa akin para may titingnan ako kapag hindi ko maalala ang lahat. Wika pa nito. Huwag kang mag-alala dahil gagawin ko ang lahat para mabuhay ka. Gagawin ko ang lahat para makaalala ka. At sa pagising mong muli, ay babalik ang Krisa na una kong nakilala. Yung Krisa na palaban at hindi sumusuko. Yung Krisa na maldita at ang Krisa na napakasosyal. Ngiti ko pang sabi. Natawa naman ito. Pinapatawa mo naman ako. Hayaan mo. Sa muling pagising ko, ibang Krisa na makikilala mo. Hindi lang basta maldita ang ipapakita ko sa'yo, kundi sobrang napakamaldita. Biro pa nito habang tumatawa kaya natawa naman ako. At least napatawa kong muli ang babaeng una kong minahal. Ang babaeng nagturo sa akin kung paanong maging mabuting tao. Ang babaeng ito na kung hindi lang sana inagaw sa akin ng best friend ko, siguro ay naging masaya ito sa piling ko. Kung alam lang sana ni Jeffrey na ang babaeng ito ay maraming masakit na pinagdaanan nang dahil sa kagagawan niya. Kung malaman niya kaya na may mga anak siya sa babaeng ito, ano kaya ang maramdaman niya? Kung malaman niya kaya na mali ang ibinibintang niya sa amin ng asawa niya, ano kaya ang gagawin niya? Kung malaman niya na ang lahat ng pinagsasabi niya sa asawa niya ay nagdulot pa ng matinding sakit na nararamdaman ngayon ni Krisa, magsisisi kaya siya? Paano kung malaman niya na ang babaeng ito na inagaw niya sa akin ay pinipilit na mabuhay sa sakit nito? Malulungkot kaya siya para kay Krisa? Kaya ipinapangako ko, gagawin ko ang lahat para gumaling si Krisa at pagkatapos ay tutulungan ko siyang bumangon ulit at ibalik ang dating Krisa na nakilala at minahal ko. Nang sa ganoon kapag humarap na ulit siya kay Jeffrey, ay hindi na siya nito kayang saktan at api-apihin. Hindi na siya nito kayang paluhain at taas noo siyang haharap sa lalaking nanakit sa kanyang damdamin. Darwin? Tawag pa ni Krisa sa pangalan ko. Yes? Sagot ko naman. Mahal mo ba si Hana? Tanong nito sa akin. Bakit mo naman natanong yan? Kasi ayoko matulad si Hana sa akin. Darwin, kapag naoperahan na ako, bumalik ka sa mag-ina mo. Pagkatapos, ibigay mo itong sulat ko kay Hana. Parang kapatid ko na si Hana. Darwin, kaya gusto ko, mahalin mo siya. Kung paanong minahal mo ko noon, higatan mo ang pagmamahal mo sa kanya. Wika pa nito. Hayaan mo, matapos ang operasyon mo, at kapag nanganak ka na, uwi ako sa Holland para ihatid kay Jeffrey ang mga anak ninyo. At ayusin ko ang sa amin ni Hana. Papakasalan ko siya at mamahalin, at iingatan ko na hindi masaktan ang damdamin ng ina ng anak ko. Wika ko naman kay Krisa. Ngumiti ito saka iniabot ang sulat para sa ina ng anak ko. Magpahinga ka na, Krisa, para bukas may lakas ka kapag maisasalang ka na sa operasyon. May na akong wika kay Krisa. At humiga naman ito sa bed niya. Darwin, pwede mo ba akong kantahan? Yung tulad nung ikinanta mo sa akin noong tayo pa? Paglalambing pa nito sa akin. Sige, kakantahan kita. Yung lagi kong kinakanta sa'yo noon. Saka ngumiti naman ito at pumikit. At inumpisahan ko na ang pagkanta. Ordinary song ang madalas kong kantahin sa kanya. Hinaplos ko ang buhok ni Krisa at nakangiti ito habang nakapikit ang mga mata. Natatakpan ang sakit nito sa magaganda niyang mukha. Tinuloy ko ang pagkanta ko. Habang kinakanta ko iyon ay lumuluha ang mga mata ko dahil sa naaalala ko dati kung gaano ito kasaya kapag kinakantahan ko ito sa kantang ito. Nang matapos ko na ang kanta ay mahimbing na itong natutulog. Hinalikan ko muna ito sa noo bago lumabas ng silid niya. Good night, Krisa. Sweet dreams. Paglabas ko ay tinawagan ko si Mama sa Holland at butit sumagot naman ito. Anak, kumusta na kayo dyan ni Krisa? May schedule na ba siya sa operasyon niya? Tanong ni Mama sa kabilang linya. Yes, Ma. Bukas ang schedule ni Krisa sa opera niya. Pero may malaking problema. Anong problema, anak? Tanong ni Mama. She's pregnant, Ma. Kaya mas lalong magiging delikadong operasyong gagawin sa kanya.
Wika ko pa sa ina ko. Ano ba tong nangyayari kay Chris? Kamusta naman siya? Tanong naman ni Mama. Katutulog niya lang, Ma. Kamusta naman si Jennifer? Hinahanap niya pa rin ba ang ina niya? Tanong ko. Hindi naman, dahil alam niya nagbabakasyon lang ang mommy niya. Laging katabi yung manika na bigay ng mommy niya. Pero ayun nga lang at nagwawala sa kwarto niya. Pinapatahan nga ni Hana. Ani, Mama. Bakit nagwawala? Kamusta naman mag-ina ko? Pag-aalala kong tanong. Okay naman sila anak eh. Si Jennifer kasi gusto niya raw pumunta sa bahay ng daddy niya. Ani, Mama. Daddy niya? Takang tanong ko kay Mama. Paano kasi dinala ni Hana iyon sa bahay nila Jeffrey? At yun na nga, nagkita ang mag-ama. Tapos sabi niya may nahanap na raw siyang daddy. Kaya wag na raw maghanap ng daddy niya si mommy niya para sa kanya. Dahil may daddy na daw siyang nahanap. Wika naman ni Mama. Alam ba ni Jeffrey na anak niya si Jennifer? Kabado kong tanong. Hindi naman. Hindi niya alam na anak niya si Jennifer. Ani, Mama. Gusto kong kausapin si Hana, Ma. Wika ko kay Mama. Okay, saglit lang iho. Maya-maya pa ay nagsalita na si Hana. May sasabihin ka? Walang ganang sagot dito sa akin. Kumusta na kayo ng anak natin? Mahinahon ko naman tanong. Ayos lang. At eto, pinapatahan ko ang anak ni Krisa. Nasaan ba kayo? Sana dinala niyo na lang yung bata kung magtatana naman pala kayo. Pagmamaldita pa nitong wika. Wala itong kaalam-alam sa nangyayari. Hindi ko naman kasi sinabi sa kanya ang totoo. Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag mo na ulit dadalhin si Jennifer sa mansyon ni Jeffrey ha. Saka dyan lang muna kayo ni Angelo sa heaven kasama ni Mama. Bilin ko naman sa kanya. May magagawa pa ba ako? Sunod-sunuran lang naman ako sa'yo, di ba? Pero, mangingibang bansa ako. Iiwan ko ang anak mo kay Mama. Sabi pa nito, nag-init naman ang ulo ko sa narinig. Subukan mong iwanan na bata at mangibang bansa. Dahil kahit dulo ng buhok ng anak natin, hindi mo makahawakan. Galit ko pang sabi. Manahimik ka dyan at alagaan mong anak natin. Sapat na ibinibigay ko na pangangailangan ninyo mag-ina. Nakakahiya naman kasi na lagi ako umaasa sa'yo. Kaya gusto ko rin magtrabaho. Sabi pa nito, obligasyon ko suportahan kayo ng anak natin, kaya alagaan mo na lang ang anak natin. Wika ko pa. Ang anak mo lang ang obligasyon mo at wala kang obligasyon sa akin. Wika pa nito. Hana, pwede ba? Ayoko na magtalo tayo. Hinihiling ko lang sa'yo na bantayan mo ng mabuti ang anak natin sa kahintayin mo ako pag-uwi. Ayusin natin ang tungkol sa ating dalawa. Bigyan mo lang ako ng konting panahon pa. May inaayos lang ako ngayon na mahalagang bagay. Mahaba ko pang sabi kay Hana. Sige, ikaw ang bahala. Mag-iingat ka dyan. Kamusta mo na lang ako kay Krisa? Wika naman ito. Okay, ingatin kayo ng anak natin. Konting panahon lang, Hana. Magsasama ulit tayo kasama ang anak natin. Wika ko pa. Saka, pinatay ko na ang cellphone. Namimiss ko rin na mag-ina ko. Tama si Krisa. Kailangan ko nang ayusin ang relasyon namin ng ina ng anak ko. Kaya kapag matapos ng operasyon ni Krisa at kapag nanganak na ito, ay liligawan ko ang ina ng anak ko at pakakasalan. Jeffrey's POV. Isang taon na ang lumipas mula nang maghiwalay kami ni Krisa. Tinulungan ako ng kapatid ko na makapag-move on. Wala na rin akong balita sa kanila ng kaibigan kong si Darwin. Nag-focus ako sa mga negosyo ko at hindi na rin ako nakipag-ugnayan sa ama ni Krisa. Nasa ibang bansa pa rin ito pero wala na ito sa poder ng kapatid nito na ama ni Liam. Hinayaan ko na lang sila at namuhay tulad ng dati. Lagi mainitin ang ulo ko at kahit isa, wala akong tiwala sa mga nasa paligid ko. Lagi akong alerto. Siguro ay naging sanhi iyon ng pagtataksil sa akin ng matalik kong kaibigan na itinuring ko ng parang tunay na kapatid. Kapag dumating man ang araw na makita ko sila ng asawa ko na masaya, siguro'y magpaparaya ako dahil inagaw ko lang naman sa kanya si Krisa. Pero hindi pa nadi-divorce ang kasal namin ni Krisa dahil hindi naman ito ibinalik ang divorce paper namin. Pero kahit na anong gawin ko para makalimutan siya ay hindi ko pa rin siya makalimutan. Lagi ko siyang hinahanap at lagi ko siyang nakikita sa panaginip ko.
Napapanaginipan ko siyang palagi. Yung mukha niya noong huli kami nagkita. Yung mga mata niya na malungkot at parang may gustong sabihin sa akin. Kapag sinusubukan kong lumapit sa kanya sa panaginip ko'y lumalayo ito. Hindi ko alam pero nasasaktan pa rin ako sa nangyari sa amin ni Kwisa. Kung pwede ko lang ibalik ang panahon sana, pinahalagahan ko na siya. Kung maibabalik ko lang ang nakaraan, sana hindi ako nagtiwala sa kaibigan ko. Akala ko naman kasi ay tanggap nito ang pangaagaw ko kay Krisa sa kanya. Yun pala, naghihintay lang siya ng tamang panahon para kunin sa akin ang asawa ko. Nasa isang beach resort ako noon kung saan una ko nakita si Krisa. May gaganapin kasing event dito. Anniversary kasi iyon ng mall, kung kaya't dito ko naisipang ganapin iyon. Nakahati ang event. Meron sa hotel na venue na para lang sa mga shareholder. At si Mr. Benjo Baltasar ang pinagkatiwalaan ko na pangunahan ang event na iyon sa hotel. Siya yung private assistant at abogado ko. At dito naman sa Queen Resort ko na isipang mag-celebrate kasama ang mga empleyado ko sa office. At kasama ang kapatid ko. Kasama din ito si Lance at Liam. Last year, kamamatay lang ng girlfriend nito. Pero ang pinsan naman ng kapatid ko sa ama ang sinusuyo nito. At siguro sila na nga dahil lagi nakaakbay si Lance dito. Nakaupo ako sa isang cottage ng umagang iyon habang tinatanaw ang magandang tanawin sa dagat. Nabili ko ang resort na ito 6 months ago dahil ibinenta ito ng may-ari kaya hindi ko na pinalampas ang pagkakataon at binili ko na ito. Sir, gusto niyo po ba ng alak? Tanong sa akin ng secretary ko. No thanks. Tanggi ko. Ang lalim naman yata ng iniisip niyo, sir. Leave me alone. I don't wanna talk to you. Bulyaw ko sa secretary ko. Sumimangot naman ito at lumayo. Siya naman pagdating ng kapatid ko. Kuya, lagi na lang mainit ang ulo mo. Bakit hindi ka makapag-join sa mga empleyado mo? Ani, Sheena. Wala ako sa mood. Nasa mood ka yata kasi kuya na naman ang tawag mo sa akin. Wika ko. Kasi may gusto ko sabihin sa'yo. Lambing pa nito sa akin. Gusto ko sana magpatayo tayo ng beach house doon sa Del Monte Island. Para kapag nagkaroon ka na ulit ng panibagong pamilya, gusto ko doon tayo magre-reunion kasama ang mga bata at magiging anak mo sana. Sabi pa nito.